Pasko na naman at syempre parang santo na ako pag Disyembre malapit na matapos ang taon. Hi, hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayin ng ating pagbasa para naman sa araw ng Martes, October 1, 2024. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 9, mga talatang 51 hanggang 56. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niyang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya ay patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling sila at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahawin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ito yung mga pahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad sapagkat ang ibig nila ay magpababa ng apoy upang pugnawin ang mga taga-Samaria na ayaw silang palagpasin, padaanin papuntang Jerusalem. Mapapansin natin yung kanilang espiritu ay hindi galing sa Panginoon. Yun ang sabi ng ating Panginoon eh. Hindi nyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Naparito ang anak ng tao hindi para pumuksa, kundi magbigay ng buhay. May mga misyonero na may pagawaan sa Hilagang India, sabi rito. Kumukuha sila ng mga manggagawa kahit kabilang sa iba't ibang pananampalataya at nagbibigay ng makatwirang sweldo, pangangalaga sa bata at pagsasabuhay ng pagmamahal ni Jesus sa mga empleyado. Minsan nasunog ang isang pamayanan malapit sa pabrika, nagmamadaling nagsiuwi ang mga empleyado na ninirahan doon upang tumulong sa pagsugpo ng apoy. Kaagad namang iniwan ng natirang empleyado ang kanilang ginagawa at isa-isa nilang ipinagdasal ang bawat bahay ng mga kasamahan at hiniling na mailigtas. Sa loob ng maraming oras, tumulong ang maraming tao sa pagpatay sa sunog. Pero sa kasawiang palad, naabo pa rin ang maraming bahay at mga ari-arian ng daang-daang mga tao. Kinabukasan sa trabaho, nagsama-sama ang mga empleyado para isalaysay ang naganap. Nakaligtas ang lahat ng mga bahay ng mga empleyado. Naalala ng mga babae na hiniling nila kay Jesus na protektahan ang tahanan ng kanilang mga kasamahan. At ito nga ang naganap. Mula sa mga Hindu, Muslim at Kristiyanong empleyado, nasaksihan ng lahat ang kapangyarihan ni Jesus, ang tagapagligtas. Patuloy na nadarama sa iba't ibang panig ng daigdig ang maalab na pangangalaga ni Jesus sa mga tao. Tingnan po ninyo yung pagkup-kup, yung pagmamalasakit ng ating Panginoong Jesus. Hindi niya pinagbabawalan ang sinuman na gamitin ang kanyang pangalan kung sa ikalulugod at ikabubuti ng kanyang kapwa. Sa darating pong linggong pagbasa, mapapansin natin na pinagbawalan ng mga alagad ang isang nagpapalayas ng demonyo. Subalit sa kanyang paggawa ng himala at kababalaghan, hindi sila pinagbawalan ni Jesus. Nagalit pa nga si Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong pagbawalan sapagkat ang nag-iipon ay kasamahan natin. Ang hindi nagkakalat ay kasamahan natin sapagkat walang taong gumawa ng mga kababalaghan sa aking pangalan ang magsasabi ng masama at laban sa akin. Kaya mapapansin natin na yung mga panalangin dito sa ating pagbasa, pinakinggan ang kanilang mga dasal sapagkat yung kanilang mga kasamahang trabaho, ang mga bawat tahanan at bahay nila'y isinalba, iniligtas ng ating Panginoon. Kaya't ang hamon palagi ay pagnilayan ng mga pagkakataong nadama natin ang Diyos. Tayo ba'y aktibong gumagawa ng pagliligtas para sa sariling buhay at sa buhay ng iba?
Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palagi sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.